Pakitago na lang po ako sa pangalang Mark. Nagtatrabaho po ako sa punerarya. Ikwento ko lang po sa inyo yung unang beses na nakaranas ako ng kababalaghan sa pinagtatrabahuan ko. 11 taon na po ako nagtatrabaho bilang assistant/tagabantay sa isang maliit na punerarya dito sa bayan namin. Napasok ko lang ang ganitong trabaho dahil sa tito ko na may-ari mismo ng punerarya na pinagtatrabahuan ko. Nangailangan siya ng tao dahil nagkasakit yung nag-iisa niyang empleyado. Hindi na daw makakabalik pa dahil malala daw ang lagay. Wala akong trabaho ng mga panahon na yun. Extra lang sa mga sakahan ng ikinabubuhay ko. Noong una hindi ko naman talaga gusto ang trabaho na to. Kaso no choice ako dahil mahirap maghanap ng trabaho sa amin. Ayoko naman makipagsapalaran sa Maynila dahil elementary lang naman ang natapos ko. Baka mahirapan lang ako sa pag-a-apply. Kaya pinatos ko na lang yung sa tito ko. Noong unang salang ko sa punerarya, hindi ko pa kinakaya yung trabaho dun. Hindi dahil sa bigat ng trabaho, kundi dahil sa mga bangkay na nakikita ko. At lalo yung amoy ng formalin. Pero habang tumatagal, nasanay na lang ako sa araw-araw na ganoon ang nakikita at naaamoy ko. Iniisip ko na lang na mga tao pa din sila na kailangan ayusin para sa huling lamay nila. Para pag nakita sila sa burol, ay aakalain lang silang natutulog. Ayun ang goal ng punerarya namin. Sa loob ng mahabang panahon na pagtatrabaho ko sa punerarya, ay kahit kailan hindi pa ako nakaranas na makaramdam o makakita ng mga bagay na ikinatatakot ng marami. Akala ko nga noon hindi talaga totoo yung mga multo. Hanggang sa naranasan ko na mismo, yung akala ko na hindi ko mararanasan sa buong buhay ko. Pasado 12:00 ng madaling araw, nang may dalhin sa amin ng mga pulis na isang bangkay ng babae. Tansya ko ay nasa 30 hanggang 40 ang edad nun. Sabi nila biktima raw ng hit and run. Hindi na gaano dinetalye ng mga pulis ang krimen. Hindi na rin kami masyado nag-usisa ni tito. Basta ang trabaho lang namin ay malinis at may ayos ang bangkay bago i-claim ng mga kaanak. Pagbukas ko sa zipper ng itim na body bag, unang sumalubong ang mata ng babae na nakabukas. Sinara ko agad yun. Tapos sumunod ang alingasaw ng hangin mula sa loob ng bag. Medyo malansa. Dahil siguro sa dugo na nanggagaling doon sa biktima. Unang napansin ko sa bangkay ay ang maputlang balat nito. Pero halos walang galos sa parte ng mukha niya. Maayos pa naman ang features. Kung hindi lang dahil sa namamaga niyang leeg at sa bahagyang hiwa sa ulo, ay aakalain mong natutulog lang siya. Inutusan ako ni tito na punasan at linisin muna ang katawan ng babae. Ginunting ko ang damit niya na nagkulay pula na dahil sa dugo. Tinanggal ko yun. Tapos pinunasan ko siya ng tuwalya na may halong disinfectant. Marami siyang galos at mga pasa dahil siguro sa natamo niya sa aksidente. Nilinis ko ang mga kuko, buhok at iba pang parte ng katawan niya. Sinigurado kong walang maiiwan na dumi. Habang ginagawa ko yun, iniisip ko kung anong buhay kaya ang meron siya na ninakaw lang ng kung sino mang driver na nakapatay sa kanya. Kaawa-awa ang sinapit niya. Ano na lang ang mararamdaman ng pamilya niya once na malaman nila na wala na ang kaanak nila. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak ko noong mga oras na yun, nang biglang gumalaw yung daliri ng babae. Pero normal naman yun at may paliwanag doon ng siyensya. Pero di ko pa din maiwasan na magulat sa mga ganoong pangyayari. Sino ba naman ang hindi magugulat sa ganun? Patay na pero nagalaw pa. Pagtapos ko linisin yung bangkay, ay pinaubaya ko na kay tito ang pag-iimbalsamo. Sinimulan niyang gawin yon. At ako naman ay lumabas para magkape muna. Nakasanayan ko na lang yung lalabas ako pag bubuksan na yung katawan ng bangkay. Kahit kasi matagal na ako sa ganoong trabaho, ay hindi ko pa din kaya na makitang umaagos ang dugo nun sa stainless na higaan.
Para kasi akong pinanghihinaan. Tumambay ako sa office habang hinihigop ang mainit na kape na tinimpla ko. Nagsiselfone lang ako at hinihintay matapos ang ginagawa ni Tito. 1 oras at kalahati ata ang lumipas nang tawagin ako ni Tito para linisin na ang mga gamit at ilagay na yung bangkay sa freezer. Agad naman akong sumunod sa sinabi niya. Inayos at nilinis ko muna yung mga ginamit ni Tito sa pag-eembalsamo. Habang ginagawa ko yun, ay nakatalikod ako sa bangkay. Nakakatapos lang maimbalsamo. Maya-maya lang, nagulat ako nang may marinig akong boses ng babae na parang umiiyak. Napalingon ako sa bangkay, pero wala naman akong napansin na kakaiba doon. Kaya tinuloy ko na lang yung paglilinis. Medyo kinilabutan ako ng mga oras na yun. Pero inisip ko na lang na baka mali lang ako ng pagkakarinig. Baka hindi iyak yung narinig ko. Ilang minutong lumipas. Nagpaalam na si Tito na uuwi na. Binili niya na lang sa akin na isarado lahat ng ilaw at pinto bago matulog. Umuo lang ako sa kanya at nagpatuloy sa ginagawa ko. Habang hinahanda ko yung bangkay para ilagay sa freezer, hindi ko maiwasang titigan yun. Kinikilabutan pa din ako kasi baka sa kanya galing yung narinig kong iyak kanina. Pero hindi ko na lang masyadong inisip pa yun. Pagtapos ko ilagay sa freezer yung bangkay, agad kong nilak yun at tumungo muna sa labas para magsigarilyo. Habang nagyosi ako sa tapat ng punerarya, may natanawan ako mula sa malayo na isang babae na naglalakad papalapit sa akin. Noong una wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya hanggang sa makalapit na siya. Napansin ko agad na parang balisa ang galaw niya. Hinihimas-himas niya kasi yung magkabilang braso niya na parang giniginaw. Pansin ko din na parang namumugto yung mga mata niya. Inisip ko na lang na kanina pa siguro siya umiiyak. Huminto siya sa harap ko at tinanong niya ako kung saan ang pinakamalapit na punerarya. Medyo natawa pa ako nang tanongin niya yun. Tinuro ko yung signboard na nakakabit sa harap. Sabi ko sa babae na nasa harap siya mismo ng funeral homes. Para siyang nagulat at na-excite sa nalaman. Tinanong niya kung may dinala ba daw na katawan sa punerarya namin. Sinabi ko na meron, kani-kanina lang. Tinanong ko kung may hinahanap ba siya na bangkay. Sabi niya oo, babae raw. Sabi ko pwede niya silipin yung dinala sa amin na bangkay. Baka yun yung hinahanap niya. Inimbitahan ko siya sa loob. Siya yung una kong pinapasok. Habang nasa likod niya ako, napansin kong isa lang yung tsinelas niya. Wala yung isang kapares. Hindi ko na lang sinabi sa kanya yun. Kasi baka sa kakamadali na hanapin yung kaanak niya. Nalimutan niya na isuot yung isa. Inunahan ko siya sa paglalakad para ma-guide ko siya papunta sa kwarto kung nasaan ang bangkay ng babae kanina. Pagpasok pa lang sa kwarto kung nasaan yung mga freezer, walang ano-ano, ay bigla na lang namatay ang mga ilaw. Mga 10 segundo siguro na wala yun. Nang bumalik yun, nagulat ako kasi nakabukas na yung isang pinto ng freezer. Nakita ko na nakalabas na yung ulo ng babaeng bangkay. Nagtaka ako dahil ang pagkakaalala ko ay nailak ko yun. Pero hindi ko na lang masyadong pinansin pa. Nilingon ko yung babae para sana ipakita sa kanya yung bangkay. Pero paglingon ko, wala na pala yung babae sa likod ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Chinek ko pa yung hallway. Pero wala yung babae na kausap ko kanina lang. Kahit nagtataka, hinayaan ko na lang. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka napagtripan ako. Kasi mukhang wala rin sa katinuan yung babae na yun. Nagpa siya akong ayusin na lang yung nakabukas na freezer. Paglapit ko dun, bigla na lang akong binalot ng takot. Nakita ko kasi na yung mukha ng bangkay at yung mukha ng babaeng kausap ko kanina ay magkaparehas.
Dito ko na napagtanto na yung hinahanap ng babae na bangkay kanina ay ang mismong mga labi nito. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa takot nang maisip ko na multo yung nakausap ko. Agad kong sinara yung freezer door. Pinatay ko yung ilaw. Tapos dumiretso ako sa kwarto ko. Nagtalokbong ako at takot na takot ako ng mga sandali na yun. Sinampal-sampal ko pa yung pisngi ko sa pag-aakalang nananaginip lang ako. Pero ramdam ko yung sakit. Totoo nga yung nakita ko. Kinabukasan, kinuwento ko kay Tito yung naranasan ko nung gabi. Akala ko hindi siya maniniwala. Lalong nadagdagan yung takot ko nang sabihin niya na may nakasalubong nga daw siyang babae sa daan. Isa lang daw yung tsinelas. Nung tignan niya daw yung muka, natakot daw siya kasi kamukha daw yun ng bangkay na inimbalsa mo niya kanina. Hindi niya na daw pinansin yun. Ibig sabihin pala, hindi lang ako yung nakakita doon sa multo ng babae. Kinahapunan, may pumuntang pamilya sa punerarya. Pamilya siya ng babae na dinala sa amin kagabi. Si Tito na yung nag-assist sa kanila. Nandun lang ako sa opisina. Hindi ko kayang tignan yung bangkay ng babae. Natatakot pa din ako roon. Narinig ko na lang na nag-iiyakan na yung mga kaanak ng babae. Nabalitaan din namin sa pamilya na hindi pa din nauhuli yung salarin sa krimen. Hanggang ngayon, hindi pa din namin alam kung nahuli na ba yung driver na nakasagasa doon sa babae. Pero pag naalala ko yung mga pangyayari nung gabi na yun, bumabalik pa din yung takot na naramdaman ko nang makita ko yung mukha ng bangkay ng babae.